So, good morning mga kalapatids. Welcome back again into another episode ng KRV Love. So, bago ang lahat, bago umpisahan, kamusta yung mga training nyo? O yung mga meron pa training dyan na kalapate na maganda ba? Naging pauwi nyo? So, tayo kasi, kung napanood nyo naman yung video natin nung training ng Pusurubio, Pangasinan, kulang na naman tayo ng isa. So hanggang ngayon wala pa rin yung ibon na yon, yung checkered natin. Kung matatandaan nyo yung mga previous training natin, yun yung madalas na maagang umuwi, yung light check natin na yon. So wala, sabi ko nga nung nakaraan, ganun talaga ang pagkakalapate, partiyan. Kasi sa lahat ng training ng UFC na pinatraining natin yung mga ibon natin, no, isa pa lang yung naging maganda ang panahon o fair weather nung nagpa-training tayo. Pero nung fair weather na yon, nawalan din tayo yung isa nga nating brown, no. Pero wala, sabi ko nga partiyan ng pagkakalapate. For today's video mga kalapatids, bibigyan ko lang kayo ng isang tips. Actually hindi ito tips. I-share ko lang sa inyo yung pagkain na ibinibigay ko sa mga kalapate, no. Yung mga patuka na ibinibigay ko. So from the start ng training kasi nagsuswitch na ako sa ganitong paraan ng pagkain na ibinibigay ko sa kanila. So ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko sinasabi na ito tama o dapat nyo sundin or gayahin nyo. Pero nasa sa inyo yon. Pero ako, ginagawa ko to para i-share ko lang sa inyo, sabi ko nga. So bago ko umpisahan, gusto ko lang i-explain sa inyo para maintindihan nyo, no, yung mga newbie dyan na hindi nila masyadong naiintindihan yung sa pagkain, ano. Sa pagkain kasi ng kalapate, mga kalapatids, meron three basic components na kailangan ang kalapate. So yung number one natin is yung carbohydrates. So ano ba yung role ng carbohydrates para sa kalapate? So ang carbohydrates kasi, yan yung ginagamit ng kalapate na energy or lakas niya na ginagamit during sa liparan. So number one dyan, ang number one source ng carbohydrates na ibinibigay natin sa kalapate is yung mais. So yan, napakataas ng carbohydrates ng mais. So mapapansin nyo, bibili kayo ng flyer mix, kahit naman breeder mix, meron niyang mais. Hindi nawawala yan sa pagkain ng kalapate. Pero importante ang carbohydrates sa kalapate. So number 2 is yung protein, yung protina. So ano ba yung role ng protina sa kalapate? Tulad lang sa tao yan mga kalapatids, ano? Yung protina is para lumaki yung katawan ng kalapate or tumaba yung kalapate. So yun, ginagamit natin para yung kalapati natin bumilog. Yun, number 2 is protina. Napaka-importante kasi niyan ng protina sa kalapate, lalo na kung sa mga breeder. Then kung meron kayong inakay na nagpapasubo sila, importante yan, kailangan mataas ang protina. Kaya madalas na pagkain ng mga breeder is breeder mix, kasi ang breeder mix is mataas sa protein. Then lastly, yung number 3 na importante din is yung fats, yung taba. So ano yung role ng fats sa kalapate, no? Ang taba kasi, yan yung nagsaserve as reserve energy. Pagka kasi naubos na, yung sinasabi ko kaninang number 1, yung carbohydrates. Pag naubos na yung carbohydrates sa katawan ng kalapate during long flight, yung fats is nagiging reserve energy ng kalapate. So malaking importansya din ang fats sa kalapate, no? Kaya yun yung sinasabi ko, 3 basic components na kailangan ng kalapate. Una is carbohydrates, protein, then yung fats. So ayan, share ko sa inyo para meron din kayong makuhang idea sa mga baguhan dyan, ano? Kailangan kasi, importante kasi ito. Sabi ko nga, huwag kayong masyadong umasa sa gamot. Kasi, sabi ko, before then, no, wala sa gamot ang pagpapauwi sa kalapate. Yung gamot or yung vitamins, binibigay lang natin yan sa mga kalapate bilang suporta lang. Suporta lang sa kanila yan. Pero, sa lahat ng mga gamot na yon,
hindi doon nanggagaling yung pagpapauwi sa kalapate. Tandaan nyo yan. So, eto siguro sa mga nakakapanood na veteranong fancier, siguro medyo naiintindihan nila ako kung bakit ganon. Pero meron pa rin naman na mga fancier na gumagamit sila ng mga supplements na pang performance enhancer daw, sabi nila. So meron naman ganon, tama naman yun. Pero yung pagpapabilis talaga sa kalapate, sa pagpapauwi sa kalapate, wala sa gamot yan mga kalapatids. Tandaan nyo yan. Yan yung ibibigay kong tip sa inyo. Wala sa gamot ang pagpapauwi sa kalapate. Yung binibigay natin na supplements is suporta lang yun para sa kalapate, no? So yan, pero nasa sa inyo pa rin yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong gumamit ng mga synthetic na gamot. So ayan, umulan na naman, ang lakas ng ulan. Balikan ko kayo mamaya, wait lang. Ayun mga kalapatids, mukhang medyo kinontra tayo nung panahon dun sa sinabi natin, ano, tungkol dun sa gamot. Pero sabi ko nga, common sense lang naman yan. Balik tayo dun sa mga supplements nga. Common sense lang naman yon mga kalapatids. Isipin nyo, kung nasa gamot ang pagpapauwi sa kalapate, madami ng fancier ang nag-champion. O lahat ng fancier nag-champion na. Kasi yung gamot na yon binili na ng isang fancier. Kahit gaano kamahal yon, sigurado bibilin mo para mag-champion lang. Kaya ayun, sabi ko, wala nga sa gamot ang pagpapauwi sa mga kalapate. Kaya kung ibabash nyo ako regarding doon sa sinabi ko na yon, okay lang. Pero ako, ang paniniwala ko kasi sa pagkakalapate nga is ganun yung paniniwala ko, wala sa gamot, mas mainam pa rin na nasa pagkain. Parang sa tao lang din yan Kung masarap lagi ang kinakain mo, no? Syempre, hindi ka magkakasakit. Ganun lang kasimple, mga kalapatid. So, eto, ipapakita ko na sa inyo yung mixture na binibigay ko sa kalapate during the start ng training hanggang derby race. So, ito palang mixture na to, itinuro lang sa atin ng mentor natin, which is yung Specialized Pigeon Genetics nga, yung sa Guagua, yung tropa natin doon, na combine loft natin. Sila yung nagturo sa akin ng mixture na to. Then, ito, isi-share ko sa inyo. Sana meron kayong makuhang tips o kumbaga konting kaalaman ulit sa mga hindi nakakaalaman ng mga kalapatid. So ito mga kalapatid, yung unang-unang kailangan natin, mani. So ayan, mani. Binili natin to kahapon sa palengke. Medyo nagmahal nga siya. So ito yung gagamitin natin. Kalahating kilong mani yung binili ko. So ito, number 1 is yung mani. Then pangalawa is ito, mga kalapatids. Ito is bird seed. Sa mga lovebirds, ito yung mga pinapakain nila. So ito, ready mix na to. Ang content nito is lawang buto. So una is yung white millet. Mapapansin nyo, ayan, yung maliliit kasi ito yung puti-puti na bilog na maliit. Yun yung white millet. Then meron din ito, dalawa to, yung canary. So medyo maliit yan. Ganyan lang kasi yung canary. Maliit lang siya. Parang ano lang siya mga kalapatids. Ayan. Ayan siya. Bird seed na gagamitin natin. Mix to ng white millet tsaka canary. Yung huli is ito. Yung safflower natin. So ayan. Nandito siya sa strainer kasi medyo matagal na to. In-strain ko lang kasi medyo may dumi-dumi na. May alikabok kaya medyo nilinis ko siya. Ang gagamitin natin ito. So tatlo. Pero meron pang kulang ito. Hindi lang kasi ako nakabili, wala kahapon, wala akong nabili. Yung brown rice mga kalapatids, kailangan din yun. Importante din yun sa mixture natin kasi ang brown rice, alam naman natin na ang bigas is high in carbohydrates yan. Kaya yun yung dadagdag natin. Pero baka magpapabili ako sa SM kasi wala dito sa Pure Gold, wala akong mabili. Meron kasi is 5 kilo yung minimum na bibilin mo, kaya medyo may kamahalan. Konti lang naman yung kailangan natin. So ito, papakita ko sa inyo yung ating flyer mix na binili. So ibababa ko na lang yung camera para makita nyo siya. So ito mga kalapatids, yung binili nating flyer mix. 4 na kilo to, yung binili ko. Flyer mix to ng El Campeon. So last time kasi nung bumili tayo, nakita nyo yung video, walang El Campeon. Ang nabili natin is yung Nutri. Pero ngayon meron na, ayan, El Campeon yung binili ko, ayan.
4 na kilo na flour mix. Then 1 kilo nitong safflower. 1 kilong safflower. Then ito nga yung ating bird seed na which is pang lovebirds. Ito kasi mga kalapatids kaya ibinibigay ko is high in fats din kasi to. Mataas ang fats content. Then yung white millet, yung puti na bilog-bilog is mataas sa carbohydrates kaya ibinibigay ko to sa mga kalapate, no. So ayan, i-mix lang natin siya diyan. Then lastly itong ating mani, kalahating kilo ng mani. So ayan mga kalapatids, ganyan lang kasimple. I-mix lang natin siya. Parang ganito. So ayan mga kalapatids, ganyan ang kakalabasan ng mixture natin. Bali ang dinagdag nga lang natin is yun lang. Then yung kulang nga is yung brown rice. Magpapabili muna ako sa SM kasi wala nga dito sa Pure Gold, wala akong nabili. So yun lang. From the start ng training, sabi ko nga hanggang derby, ito na yung pinapakain ko. So ngayon lang ako nag-mix kasi nung last summer merong natira. Then nung start ng training is yun yung binibigay ko na. Then ito inubos ko lang yung natira nga natin. Tsaka ako bumili, tsaka ito pinakita ko sa inyo yung mini-mix natin. So yan lang, ganyan lang kasimple mga kalapatids. Ayun mga kalapatids, nakita nyo na yung mixture na ginagamit nga natin sa pagkain ng kalapate. Then sana meron kayong natutunan dito sa video na to. Though simple lang ng pamamaraan pero napaka-importante nito sa mga kalapate. Tandaan nyo yan, yung binigay ko na yan. Sana merong mag-adapt. Pero hindi ko din sinasabi, hindi ko kayo pinipilit na gayahin nyo ako. Sabi ko nga, sinishare ko lang to para meron din kayong idea in the future na yung mga aspiring, madami kasing nagko-comment gusto daw nila magkalapate. So yung mga aspiring na gustong pumasok sa pigeon racing, so unti-unti meron nagkaka-idea na kayo kung paano. So yun, bagong lahat syempre, shoutout muna tayo. So shoutout po kay GR Love from Nike Cavite, kay Elmer Chanco from Mexico, Pampanga, Oliveros family, sila Kuya Macdo, Elad, Epoy, Ian, Evin, Uma, Gary, Rainiel, and Rinsel from Pasig City, Christian Bugoy from Apalit, Pau Dumlao, John Mark Nodera, Kenneth Manalo from Santo Rosario, Mexico, Romnick Ibuan, Rainer Domingiano from Pasig, Jerby Mores from La Paz, Tarlac, and lastly kay Medwin Balagso from Concepcion, Tarlac. So yun lang yung mga nagpapa-shoutout ngayon mga kalapatids. So sana meron kayong natutunan dito sa video natin na to, meron kayong napulot na kaalaman. So that's it for today's mga kalapatids. Good luck sa ating lahat and happy flying.